Hi mga ka-farm, green uli si Miss Market kanina at sinubok niya uling mag-breakout sa MA20. Confirm na din yung higher low niya at sana magtuloy-tuloy na ang pagganda ng ating merkado. Check natin ang mga nag-breakout sa picks natin kanina at ispatan na din natin ang top 5 picks natin para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. And explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano itinatransfer yung mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Check muna natin yung ating index. So mukhang sideways pa din siya. Pero kagandahan nito, mukhang na-confirm na yung itong ating higher low. So kung makikita nyo siya dito, ito yung isang low niya. And then ito yung isang low. Pag ganito, isang magandang indicator to na umaayos-ayos na yung galaw ng ating market. Kanina sinubok niyang mag-breakout dun sa MA20. Kaso nga lang nag-stay siya dun sa MA20 niya. Hindi siya lumabas. Pero maganda yung candle niya. Tingnan natin kung lalabas siya dyan. Pero sabi ko nga guys, basta't mag-sideways na si market, masaya na ako kasi madaming opportunity sa ganun. Mas madami pag ganito yung galaw niya. Pag ganito yung galaw niya, medyo mahirap yung mga breakout trades eh. Pero pag ganito, madami ng opportunity dito. Okay, sana magtuloy-tuloy na to si Miss Market. Tingnan natin yung ating mga nag-breakout kanina, si CLI tsaka si B. Check natin yung mga trade plan natin dito. CLI, mahina lang yung breakout niya. Pero ayun, after ilang try, lumabas na siya dun sa box. So ito yung ating breakout level, 5.90. Bibili tayo after niya mag-breakout, 5.91. So yung price niya ngayon, 5.98. TP natin, itong taas ng big box, 6.22. Possible gain, 4.99. So dito kay CLI guys, na-explain ko kahapon, pwede kayong bumili dito ng 50% ng allocation nyo. Actually pwede talaga kasi kahit may volume to, yung RSI nya naman di na meet yung ating criteria na above 70 yung RSI. Pwedeng 50% ang bilhin nyo dito, and after mag-breakout dito, kung hindi man siya mauuntog, walang weakness na pinakita, kung mag-breakout siya dito sa 6.22, pwede kayong bumili uli ng another allocation. Or yung another 50% allocation nyo, pwede nyo ibili dyan. Then, tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Kung tataas pa siya ng mataas na mataas. Tingnan nga natin yung general picture nito ni CLI. So, all-time high natin pala yan, guys. Ito yung all-time high niya. 6.50. So, malapit-lapit na. So, pwede yung play na ganun, guys. So, ito na yung TP area. So, sakali, ilang percent yan? Around 10%. Okay na din. Or kung mag-breakout yan, baka gayahin yung mga ibang all-time high ngayon, kagaya nila, di ba? Mataas na mataas yung pagka-breakout sa all-time high niya. Volume niya kanina, above average. RSI niya, nasa 67 pa din. So, ayan yung CLI natin. Bantayan pa din natin to kasi all-time high pala yung play nito. Okay, next natin, na nag-breakout, si B. Si B parang ganito din. So, kinuha natin sa swing. Pero meron pang pwedeng opportunity uli. Kasi malapit na siya doon sa breakout nung big box niya.
Guys, check pala uli muna natin CLI. Nakalimutan natin tingnan yung kanyang cut loss. Yung cut loss ni CLI, hindi na natin babaguhin kasi maliit lang yung ginain ni CLI kanina. So, 1.36% lang. So, ang option natin dito, hintayin mo itong cut loss, yung maximum cut loss natin na 4%, 5.73, or kung bumalik dito sa kanyang Darvas box, dito sa small box natin, pwede na kayong mag-cut. Sige, check natin si B naman. So, maganda yung galaw ni B kanina. Actually, parang EOD gumalaw to si B. Binabantayan ko ito nung start pa lang, kaso nga lang nawala sa isip ko, nag-breakout na siya dito sa, or nakita ko siya nag-breakout dito pala sa 0.0860. Kaso nga lang parang mahina nung time na yon, and then madaming harang, kaya hindi ko pinapansin. So nakabili na ako dito mga before mag 0.09900. So nakabili ko dito 0.0890. Okay naman, gain pa din ng konti. Pero mukhang hindi ko siya bebenta dito sa taas ng big box natin. Baka mag-add pa ako pag lumabas siya dyan. Tingnan na lang natin bukas kung ano mangyari. Pag may weakness, syempre, benta na ako. Pero, in-expect ko mag-breakout to bukas mukhang malakas. Ito yung plan natin kay B. Breakout level natin dito sa small box. 0.0850. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.0860. Possible TP natin itong taas ng ating big box. 0.0950. Possible gain 11.38%. Cut loss natin, babaguhin na natin kasi medyo malaking ginalaw ni B kanina. So, tingnan natin yung current price niya. 0.0920. 0.0920. 0.0920. 0.890. 0.890. So, dito ako nakabili kanina, 0.890. So, yan ang ating stop limit. So, nilalagyan natin yan. Kunyari, nagkabuhusan dito, mabilis yung pagbaba niya, alam natin kung saan tayo magbebenta. Kung dito ka nakabili sa breakout level niya, meron ka pang konting gain dito kung diyan ka magbebenta. So, ilang percent pa? So, na-protect mo yung 4% gain mo. Wala yung ating guhit. Ito yung ating stop. $0.0890. Volume kanina ni B, below average. RSI niya nasa 63. So kung nakabili ka dito, small allocation lang kasi hindi niya na meet yung ating mga criteria for buying. So yan yung mga nag-breakout natin kanina. Congratulations kung nakabili ka dito kay B. CLI, tingnan natin kung may continuation bukas. Check lang natin yung ating top 5 picks para bukas. April 7, Wednesday. SPC, ACE-N, All HC, LRW, tsaka si BSC. Check natin si SPC. Ang ganda ng volume ni SPC kanina. Ito na yung ating box. So, body to body tayo. Ang ginawa ko dito sa box na to. Breakout level natin. 10.60. Bibili tayo after niya mag-breakout. 10.62. Buy.
10.62. Possible TP natin dito. Guys, check natin kung ito na yung all-time high ni SPC. Kung ito na nga yung all-time high ni SPC. So, itong candle na to, high niya is 11.30. So, ito na yung kanyang all-time high. Yan yung kuhain nating TP area. Ilang percent na lang yan? 6%. Possible TP natin dito, 11.30. So, lagyan natin ng ETH to, guys. As possible gain, 6%. Maliit lang to, guys. 6% possible gain. Pero kung ako dito, titignan ko yung reaction niya dito. Kung mabi-break niya to kaagad, hindi siya mahihirapan, baka bumili ko after niya mag-breakout dito sa 11.30. Pero kung makikita mong may pagkatama dyan, tapos nagkaroon ng weakness, pwede ka na mag-sell. Cut loss natin kay SPC. 10.62 tayo bibili. 10.62. $10.29. % cut loss natin. Volume kanina ni SPC above average. So, mukhang maganda yung galaw ni SPC. Mataas yung volume niya. RSI niya nasa 64.90. So, tingnan natin kung complete niya yung criteria natin pagka breakout niya. So, ang criteria uli natin, guys, breakout sa Darvas box, significant volume, tsaka RSI is greater than 70. Pag nakuha niya lahat yun, pwede tayo mag full allocation. Yung regular allocation natin dito sa, pag bumibili tayo ng isang stock, meron tayong regular allocation na nilalagay doon. So, full allocation tayo. Pagka hindi naman niya na-meet yung criteria, small allocation tayo or 50% nung regular allocation natin. Okay, yan si SPC. Next natin, si ACE-N. Si ACE-N nasa FYIO stocks natin to kahapon. Magandang galaw niya kanina. Medyo maliit lang pero okay naman. Tingnan natin, babaguhin natin tong plan natin kay ACE-N. So, ang breakout level natin dito, guys, itong red candle na to. Gawa natin na siya ng Darvas box. So, ito, guys, yung ano natin na reference. Yung red candle. Breakout level natin 7.50. Bibili tayo after niya mag-breakout 7.51. Possible TP natin, kuhain natin itong pick ng candle na to. So, pwede din ito, guys, kasi dalawang beses siya tumama dyan. Dalawang beses siya nag-resist dyan. Pwede din dito. Because of this one. Pero kuhain natin itong pick ng candle na to. Ito na lang, guys, na ng dalawang to. Para dalawa yung tinamaan niya. And then, nandun siya sa gap resistance nito. Possible gain. 7%. Possible TP.
8.13. Hindi natin ini-encourage na magbenta kayo lahat. Pwedeng ano lang, portion lang nung position nyo dito yung benta nyo. And then yung the rest na yung matitira, yung sa position nyo, yun yung pwede nyo pasakayin sa price ng stock kung tataas pa siya. Okay. Cut loss natin dito kay Ace N. 7.51 tayo bibili. $7.28 ang ating 4% cut loss. Volume na Ace N kanina, below average. RSI niya nasa 61. So, mag-breakout siya dito. Pwedeng small allocation lang. Kung hindi niya mamimit yung criteria, mukhang pagka-breakout niya dito, hindi niya mamimit tong RSI natin na above 70. So, small allocation lang tayo dito kay Ace N. Next natin, All HC. So, bumalik si All HC sa top 5 picks natin. Review na lang natin yung ating plan kay All HC. So, ganito guys, pag hindi siya nag-breakout dito sa ating box, kunyari nasa top 5 picks natin siya, tapos hindi siya nag-breakout sa box, okay lang yan guys. Mas gusto natin yung ganun, yung medyo matagal siyang mag-consolidate dito sa taas ng ating DB50, itong kalahati ng Darbas box natin. Kung magko-consolidate siya dito ng matagal, dito sa taas ng DB50, at ilang beses niyang itatouch tong taas ng Darbas box, mas okay yun. Pag nag-breakout yun, mas malakas. Usually. Okay? Breakout level natin, 3.17. Buy tayo after niya mag-breakout, 3.18. Possible TP natin, kinuha natin dito sa taas na to, 3.76. Possible gain, 18%. So, meron pa itong mga resistance guys ha. Itong dalawang guhit na to, resistance niya, and ito. So, tingnan nyo yan. Baka magkaroon ng weakness dyan, and then bumaba na uli yung price niya. Cut loss natin, 4% cut loss, 3.08. Nakuha natin doon sa ating trade plan calculator. Volume niya kanina, above average. RSI niya, nasa 60. So, ganun ulit guys. Mukhang hindi aabot sa greater than 70 yung RSI niya, kaya small allocation lang tayo dito kay All HC. Next natin, LRW. LRW, palaging nasa top 5 picks natin. Lately. Gumagalaw naman siya, kaso nga lang, medyo maliliit. Kanina, red candle siya, pero gain yung price niya. Plus 0.49%. Ibig sabihin, lumapit pa siya dun sa kanyang breakout level. So, ito yung sinasabi ko guys, ilang beses niyang tinatry itong i-breakout itong resistance na to, or itong taas ng box. Ilang beses niyang tinatry yan. Mas maganda yan guys, pag ganyan. Ilang beses niyang sinusubukan mag-breakout yan. Pag ganito kasi guys, malamang mag-breakout siya dyan sa box na yan. Palagi niya sinusubok yan. Breakout level natin dito, 2.18. Bibili tayo after niya mag-breakout, 2.19. Possible TP, Matic, yung ating taas ng big box, 2.49. Possible gain, 13.85%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 2.12. Volume kanina ni LRW, below average. RSI niya, 58. Okay. Parang nireview lang natin yung plan natin kay LRW. Check na natin yung susunod. BSC. Swing uli.
Madami-dami na yung plan natin kay BSC. Buburahin na natin. Malaki din yung binaba ni BSC mula dun sa taas niya. So, ang kukuhain natin breakout level dito guys, ito. Nakikita nyo siya. Itong red candle na to, tsaka itong green candle na to, yung pagitan nila. Nagre-react yung price ng mga candles niyan. Makita nyo kung ilang beses ang tinamaan yan. 1, 2, 3. And then dito din, 4. Dito din, 5 din. So mukhang malakas tong resistance na yan. So yan yung ating breakout level. Gawa natin ng box. Breakout level natin dito 0.99. Bili tayo after niya mag-breakout. Sa 1.00. Possible TP natin, kuhain natin tong taas itong candle na to. Or hanap tayo ng magandang resistance. O, ito guys, dalawa yung tinamaan niya dito. Ito yung gawin nating TP. Possible gain 22%. Possible TP 1.22. Cut loss natin dito, kung bibili tayo ng 1.00 BSC. $0.97. So, yung current price niya. So, yung breakout level niya, yung cut loss, magkalapit lang guys. So, ingat dito kay BSC. Isang pitik niya lang, cut loss na kayo kaagad. 4% cut loss. 0.97. Volume kanina na BSC, above average, RSI niya nasa 54 pa lang. So, pagka breakout nito, hindi aabot yung RSI natin sa 70, kaya small allocation lang tayo kay BSC. And dyan na yung ating top 5 picks para bukas, April 7, Wednesday. So, pwede tayo mag full allocation pag ganito yung ginagalaw ng market. Pero ingat-ingat pa din, guys. Maging conscious kayo sa mga entries nyo. And then kung may kailangan nyo mag-cut, cut talaga. Okay? Good luck sa ating bukas. Next natin, FYIO stocks. Meron tayong FYIO stocks, si Ariet. Si Ariet, all-time high siya guys. Ito yung high niya, 35. Ito na yung all-time high ni Ariet. 35. So, ito yung play natin sa kanya. Hintayin lang tayo mag-breakout yan. Blue skies na yan. Kaso nga lang, itong si Ariet, guys, hindi siya gumagalaw ng malaki. Tingnan yung mga candle nitong malalaki. 3%, 2%, 1%, 2%. So, maliliit lang. Pero tingnan natin kung mag-breakout siya dito. Dito nag-breakout siya dito. Medyo malaki-laki din yung ginain niya. So, 16%. Bantayan lang natin si Ariet. Tapos tingnan ulit natin yung galaw niya. Next natin, FYIO stocks, si Dito. Ganda din ng galaw ni Dito kanina. Tingnan natin kung magre-reverse na si Dito. Ito yung box natin kay Dito. Then, tingnan yung price niya. Medyo malapit nang mag-breakout niya sa box. Tinitingnan lang natin kasi may gap siya dito. Pero,
Pag na-break niya tong taas ng Darvas box, meron siyang momentum. Tingnan natin kung kakayanin niya yung resistance na yan. Kung ako, ito yung aking possible TP sa area na to. Ilang percent na yan? Malaki-laki pa. Sa peak ng candle na to, tsaka itong gap resistance na to. Yan, si dito, isa sa ating mga FYIO stocks. Next is SIPA. SIPA, ganun din. Burahin muna natin, guys. Kung makikita nyo yung price niya, andun na sa aking breakout level. Ito yung breakout level ko, itong candle na to. So, 2.27. Possible TP ko dito, itong area dito. Check natin, guys, ha. Itong peak ng candle na to. So, bakit ko napili yan? Meron siya mga tinamaan dito na mga ibang candle na nagre-react dun sa price na yan. Tingnan natin, possible gain 12% pa. So breakout level natin dito, ito 2.27, yung current price nya. Tingnan natin kung magpaparabolic bukas si pa. Okay, gumaganda yung market natin, guys. Dumadami yung mga pwede nating i-play, pero ingat-ingat pa din. Doon na tayo sa ating quote. No man ever reach to excellence in any art or profession without having passed through the slow and painful process of study and preparation. Sabi ni Mark Douglas. Guys, itong trading, kagaya ito ng ibang profession. Takes time bago mo ma-master o gumaling sa isang system. Nung start pa lang natin sa trading, kala natin madali lang ito. Bili ka lang na stocks, tapos hintayin mo lang tumaas. Isang malaking maling akala. Kung nag-aaral ka pa lang nitong trading, make every trade count. So, ang ginagawa natin ngayon, pagka-trade natin, win or lose, kinakalimutan na natin siya. Wala tayong nakukuhang sustansya dun sa mga trades natin, di ba? Importante lang sa atin yung pera na i-gain natin or kung magkano yung loss natin. Pero dapat, per trade, analyze natin. Ano yung mga tamang ginawa natin, ano yung mga mali. So, ito isang example. Gumagawa pa din ako nito, guys, kahit na medyo matagal na ako sa market, kahit meron na akong system, gumagawa pa din ako ng ganito. Yung trade plan, importante talaga yan. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng responsibility na kailangan maging disciplined trader kayo. So ito, kung makikita nyo, PRMX, ano lang to this late din lang tong tinrade. Sinusulat ko kung ano yung mga iniisip ko habang nag-trade. Dapat yan din yung gagawin nyo para bawat trade nyo, meron kayong nagiging na knowledge. For example, dito, so nakita ko, sumasakay yung price ni PRMX sa 50 MA dun sa 15-minute chart nya. So dito nakita ko dito, sumasakay siya dito. Tapos bumili na ako around here. So yun yung first tranche ko, 50 MA bounce. Tumaas siya, consolidate. Nung March 29 bumaba siya. So nag-iisip ako ngayon kung magbebenta ako. So sinulat ko din. Inisip ko naman dito, nag-breakdown siya sa MA50. So, nag-iisip ako magbenta. Kaso nga lang, hindi pa niya nami-meet yung 4% limit natin. So, ayan, nag-hold ako dito. And then, lumabas siya ulit dun sa 50 MA niya. Nag-breakout siya dun. And then, itong 210, ito yung back sa daily chart. So, ito. 210 yung breakout niya. So, bumili ko. After niya mag-breakout, second tranche. Daily chart, breakout. So, sinulat ko ulit. And then, ang aking mga objectives sa trade na to, sa 10%, magbibenta ako ng kalahati.
Yung palagi kong sinasabi sa inyo, sell half. Huwag kayong mag-sell ng buo kasi hindi natin alam kung saan aabot yung price ng stock. So, nagbenta na akong kalahati dito sa 10% gain. So, ito kasi tinitrade ko to bear market pababa yung market. Kaya kumuha na ako insurance, 10% gain. Kahit wala siyang tinamaan na resistance dito, benta na ako 10% gain. So, insurance lang yun na kahit ano mangyari, nakapag-take profit na ako dito kay PRMX. So, bumaba ng konting price niya, bumalik dun sa ilalim nung breakout level, pero bumalik uli, pataas. And then, meron akong resistance dito, 2.35 and 2.40. So, second objective ko, dyan ako magbibenta kasi yun yung mga resistance. At yun, so 50% na lang yung natitira doon sa aking allocation. So, binenta ko na lahat. Sell all. Tapos, tumaas pa siya. So, nanghinayang ba ako dyan? Siyempre, nanghinayang ako, pero satisfied na din kasi nasunod ko itong land ko dito kay PRMX. So, plus 17% gain pa din tayo dito. Okay? Ganyan lang guys. Sulat nyo lang yung mga naiisip nyo pag nag-trade kayo. Try nyo i-recall kahit na after ng trading hour. Huwag lang winning trade, pati losing trade. Para meron kayong nakakukuha ang sustansya dun sa mga trade nyo. Hindi puro pera. Okay guys. And then, sa ganyan, makikita nyo kung ano yung pwede nyo pang i-improve. So, ayun. Aral-aral lang guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.